So yan mga kois, no, gagawa tayo ng fishing trap. Gamit lang ang mga scrap material. Mayroon ako nakita ng empty bottle kanina doon sa mga basurahan mga kois. Yan, ito mga kois. Yan. So may 3 bottle ako na nakuha. So gagawin natin tong fishing trap. At syempre, gagamitin natin to soon. Abangan nyo ang paggamit natin to. Kung effective nga ba ang fishing trap na to. All mga kois, no, nakita ko lang din to sa YouTube. Kasi may mga YouTube tutorial na gumagawa nito, pero hindi ko nakita na ginamit nila. May siguro may iba na ginamit nila, pero yung nakita ko na gumawa ng fishing trap na ito, hindi niya ginamit sa talagang sa panghuli ng isda. So try natin na gawin at try din natin na i-apply kung effective nga rin ba. So abangan nyo ang paggamit ko nito mga kois. So ngayon bubuhin ko muna to. Let's go. Ito mga kois, no, ito na yung ating mga materials na gagamitin. So meron tayong empty bottle na wala, hindi na ginagamit. Nalagayan to ng tuba. So meron din tayong gunting at saka pantali. Tara, let's go. So siyempre ito. Grabe suga. Tabi ang asin ng suka. So, puputulin natin to dito mga kois. Dito tayo puputulin. Okay. Grabe ang asin ng suka. Lagayan kasi ito ng suka. Nakita ko to sa YouTube tutorial mga kois. Talagang ang galing. Ano nga ito? Parang parang river shrimp. Yan. Kung dito sa Bisaya, uwang. Ayun, sa Tagalog yan. Basta parang pasayan sa ilog. Kung alam nyo ang Tagalog yan mga kois, comment lang kayo. Hindi ko alam talagang Tagalog kulang. Pasayan sa ilog siguro yan. Iwan ko. May dalawa tayo. Nice pa. At kung bago ka pa lang sa aking channel mga kois, please subscribe at pakihit na rin sa notification bell para maging updated kayo sa mga bago kong exploration or adventure. At meron din ako mga gagawin ng mga tutorial sa paggawa ng mga fishing trap. So mamaya mga kois, darating din yung aking in-order na fishing rod. So habang wala pa, gagawa muna tayo ng fishing trap. So sundan nyo lang ang video na to at huwag nyo i-skip yung para masundan nyo paano ginawa. At ito pa ako sa mga meron nang alam na gumawa nito, pwede nyo rin i-skip na lang ang video ko kasi para lang to sa mga hindi pa alam kung paano gumawa ng mga fishing trap at saka fishing method. So kung hindi pa nakakita ng mga ganitong mga teknik, sundan nyo lang ang video. Paki-share naman, comment at paki-like na rin sa aking video. Thank you mga pare ko isa. Masima. So ito na mga kaisa. Balikin natin ko lang sa dulo. At saka huwag nyo kalimutan butasan dito mga kais. Para lalabas yung tubig kapag ililiblib yun. Ito. At saka ito mga kaisa, butasan na lang yun dito sa gilid. Butasan nila sa gilid. Para sa tali. Para hindi maghiwalay. Yun ito. Pwede na hindi kunin to. Hindi man to sa gabaw. Sa sunod araw mga guys, gagamitin natin to. Manguha tayo ng pasayan sa ilog. Pasayan ba yun? Ayan. So, wala akong matulis na parang yung ako. Ayun, Diyos ko. Kain muna tayo ng saging. Namisan ako. Kumana ako ng kutsilyo kasi parang hindi ko matusok. So yan tutuloy din. So, kung nakakuha na ako ng kandila kasi hindi siya mabutas kapag wala hindi mainit yung masira yung kailangan talaga natin ng
gumamit ng kandila. Ay, Jesus. Hindi man tindog. Sa mga kaisa, huwag kalimutan mag-share at mag-like at siyempre paki-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Yan. Meron din akong pupuntahan. Meron din kami pupuntahan na isang lake. Yun, sabi nila napakarami daw ng isda doon. So, puntahan natin yun. Bayan nyo kami. So, talagang bubutasan natin itong mga kaisa. O, hindi talaga gumamit ng kandila kasi ayaw mabutas, masira yung gagi. So, sa mga mahilig mag-fishing dyan, try nyo sundan ang video na to. Talaga may makukuha tayo, mga technique galing sa mga scrap materials o baka yung mga tinapon na ng mga gamit, yung mga empty bottle. Marami tayong mga scrap material sa bahay na pwede natin gawing fishing trap. So effective din kasi marami akong nakita sa YouTube na talagang epektibo. Ayan, epektibo yung mga ginagawa na. So try natin gawin. My God, hindi man mag-init. Wait lang. So gagawa tayo ng tatlong fishing trap. Tingnan natin kung effective nga ba. Sana maganda yung darating na fishing rod. Sana maganda yun. Sulit naman yung ibayad natin doon. At saka mga kaisa, hindi yung kamahalan na fishing rod, parang lang siguro. Kasi 200 pesos lang yun. So, tingnan natin kung maganda. Kasi yung mga comment nun, sa maganda naman. So, try natin. Ayan, nabutas na. Ayan. Wow. Diba? Effective. So, bubutasan na natin ng 4. Ay, Jesus. Ba? Ay, Jesus, hindi masyado. Hindi man Ay, nako. Ayaw pa. So, ito lang yung isa na tatapusin ko. Ito lang yung ipapakita ko sa inyo. Kasi, ganon din yung gagawin ko sa ibang, ito sa dalawa. Pareho din yung procedure. Ito lang yung tatapusin ko para hindi na yung mahaba ba. Hindi na yung haba ng ating usapan. Yan. Tagal minit ang dapat kanina ko pa ito pinainit ng bakal. Quiet please. Yan. Dito. Buksan mo kung So, ito mga kaisa, mayroon na tayong 4 na butas. So, tatalian ito para hindi ito maghihiwalay.
Siyempre mga guys, no, huwag niyong kalimutan na butasan ang sa gilid. Pero nakalimutan ko. Bubutasan pa natin ito mga guys. Asan yung puspuro? Ang kurma nito mga guys, no, pahiga siya. Yan. So lagyan natin to ng tali dito para pag kukunin natin ay meron tayong hihilain. So bubutasan muna natin sa gilid. Huwag kalimutan ng butasan mga guys. So yung mga butas lang niya hindi ganong kalakihan kasi makakawala yung mga kasayan, yung mga hipon. Hipon nga pala, hipon. Hipon ng ilog. Yan, hipon ba ng tawag? Basta ulang yan dito sa amin, ulang. Ano tawag sa inyo diyan? Sa Tagalog. Parang hipon pa rin yan. Hipon sa sa sapa. Sa ilog ba sa ilog. Ayan. So sana effective mga kois, no? So bubutasan na natin ng konti. Yan. Tigas na. So, take note lang mga kois, huwag lakihan yung butas dito sa gilid. Kasi makakalabas yung hipon. So, ang purpose din ng mga butas dito mga kois para madaling lalabas yung tubig kapag tumagos na. Bigla lumaki yung butas. Yeah, yeah, wow, wow, wow. Tao po na nag-aupo, subukan nyo namang tumayo. At baka matanaw, at baka matanaw, tunay na kalagayan ko. Tao po, andyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak ng bakuran? Mataas na pader pinapaligiran. Butasan din natin itong sa puwit ng sa puwitan na ginagawa natin kasi para pag auuhin natin sa ito, auunin. Basta ilalabas yung tubig dito, hindi siya mag-stuck kasi mabigat. Ano guys, auunin. Auunin. Ay, yun ko. Basta ito na yung
Ay Jesus, hindi man magdulot. So ito na. Lagyan natin to ng tali dito para sa ano. So dito yung papasok yung mga hipon mga guys, no? So, dito. Siyempre kapag papasok na sila dyan, mahihirapan na silang lumabas kasi kadalasan dito sila sa gilid mapunta kapag lalabas lang kasi kung maliit lang yung butas ko sa gitna. So kapag lagyan natin to ng ano, pain sa ilalim. Siguro try ko gagamitin pain yung ano, yung liver, yung atay ng ano. Bibili ako ng atay ng baboy kasi maganda daw yung pangpain ng hipon. Effective daw yun. So try natin na gamitin din yun. So tangan. So abangan niyo mga guys ang paggamit ko nito. Try din natin gamitin yung traditional method ng yung mga pain ng traditional. Kasi sabi yung ng lulo ko dati, ng lula ko, ginagamit daw nila pang-akit ng isda. Yung niyog na ano, yung niyog na ano, binarbecue. Alam niyo ba yun? Yung isugba ba? Sinugba na niyog. Kasi mabango daw yun. So maganda daw yung pang-akit ng isda. So try na natin gamitin yun. Soon. Abangan nyo yan mga guys. So tatapusin muna natin to. Ayan. Parang bubuk ng isa. Yan. So mga guys, malapit na tayo matapos. Sana paki-share ng video na to at siyempre paki-subscribe na rin. At huwag kalimutan mag-hit ng notification bell para maging updated kayo sa mga bago pong mga video, mga tutorial, adventure, mga fishing adventure yan. So para makita nyo rin mga guys, no, kung effective nga ba yung mga ginagawa ng mga gumagawa ng mga YouTube o DIY craft fishing trap. So kasi kadalasan gumagawa sila ng fishing trap pero hindi nila ina-apply sa talagang totoong panghuli ng isda. So pinapakita lang nila na ganoon, gumawa sila ng mga fishing trap pero hindi ko nakita na ginamit nila. So try natin gamitin kung effective nga ba. Pero sa tingin ko kasi ito yung ginagawa, no, anong tawag nan sa ano, mga traditional fishing trap kasi ganito rin yung forma nun. Kaso lang mataas yun, yung bamboo na ano, fishing trap. Ganito rin ang forma. So, baka effective. Maubos yung kandila ko ba. Paki-share at paki-like at paki-comment na rin mga guys, no. Basta abangan nyo mga guys, meron akong papasukin o meron kaming pupuntahan na lake. Doon natin gagamitin itong mga fishing trap na gagawin natin. So hindi rin ito yung marami pa akong gagawin na fishing trap. So ito lang yung una kong ginawa. So ito rin yung una kong gagamitin. So mga guys, no, kung paano ko ito ginawa, ito yung gagawin ko sa dalawang ito. So ito nga yung mapakita ko sa inyo. So lagyan natin siya ng tali para sa ano mga guys. Ayan. Lagyan natin ng tali para ito na.
So lalagyan natin ng pain dito at tingnan natin kung effective na ba. So ito na yung finished product natin mga kois, no. Sana nag-enjoy at marami kayong natutunan sa ginawa kong tutorial kung paano gumawa ng fishing trap or hipon, pang trap ng hipon. So ito, sana may makuha tayo. So hanggang susunod mga pare guys, no, sana hindi kayo magsawang magtangkilik sa aking mga video. At paki-share at paki-hit na rin sa notification bell at huwag kalimutan mag-subscribe. Much love mga pare guys. God bless. Kita-kits.